Magkano ang pwedeng kitain sa mga simpleng mga service business katulad ng mga barbershop or salon, spas? And pwede ba feasible ba itong gawing business? Okay? So, ngayon, pag-uusapan natin another type of business dito sa Panalong Buhay YouTube channel. Dito, pag-uusapan natin yung service business. So, naglagay ako dito ng mga example, barbershop, salon, spa. So kung hindi kayo familiar, yung mga ganitong klaseng business, yung mga barbero o kaya yung mga hairdresser, yung mga nail technician, hindi naman yan empleyado eh. Kumikita lang sila based sa dami ng customers na masaservicean nila. Mas malaki yung kikitain nila kung masipag sila. Sisiguraduhin nila na mabilis yung serbisyo nila, sisiguraduhin nila maayos yung serbisyo nila. Kasi gusto nila makarami, pero gusto rin nila na bumalik yung mga customer. Right? So, etong mga ganitong klaseng business, usually, ganito ang bigay sa kanila, commission basis. Hindi sila swelduhan. Alright? So, simulan na natin. So, as usual, yung mga trackers ko, yung mga calculator ko, pinasimple ko lang, gagawin lang natin siyang simpleng setup, yellow lang yung lalagay nyo. Alright? So, pag-usapan natin, kunwari, barberia ang gusto nating itayo. Alright? Simpleng barberia lang. Nilagay ko dito freelancers kasi pwedeng barbero yan, pwedeng masahista yan, pwedeng nail technician yan, pwedeng sa car wash, yung mga car wash boy. So, tawagin lang natin siyang freelancer. Alright? So, ilan ang freelancer natin? Kung kunwari barbero ang pinag-uusapan natin, kunwari may tatlong upuan tayo. Alright? So, may tatlong upuan dyan. And then, sa simula pa lang, malinaw sa lahat kapag kinuha nyo sila kung magkano yung hatian. So, kunwari 50-50. Okay, mamaya lalaruin natin yung mga values na to. Okay? Ngayon, sa amin, dun sa pinagpapagupitan ko, dahil sa mura lang ako nagpapagupit, hindi ako nagpapagupit dun sa mga mall, kasi pareho lang naman talaga ang gupit nila. Dun sa amin, 90 pesos ang gupit. And then, service time. So, ang service time, binibilang yan mula sa pag-upo ng customer hanggang ready nang tumanggap ng panibagong customer yung barbero. Okay? So, kunwari sa massage, sa mga spa, simula ng prepare mo yung higaan at tinawag mo yung customer at pinapasok mo hanggang dun sa nakaalis na siya at nagligpit ka. Kasi ang binibilang nito is ganong katagal yung oras na kakailanganin para maging ready na ang isang upuan or kama or sa car wash yung bay. So ganong katagal yung time na yon. Kasi dahil service nga tayo, dahil service tong business na to, kung kung kunwari isang oras para maging ready ang isang upuan or kama or whatever, hindi ka naman pwede magdoble-doble, hindi naman pwede magpatong yung customer doon eh. 'Di ba? So, limitado lang talaga 'yan. So, for example, ilagay natin na 30 minutes ang gupit. Sa amin, usually, mga ganyan, 30 minutes, kung simple lang. Okay, mamaya na natin lalagay ito. Number of operating hours per day. So, kunwari yung barberya mo ay open ng 10 oras. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. So, 10 hours yan. And then, days of the month, araw-araw siyang bukas. Okay? So, paano yun? Walang pahinga. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung kung ano yung capacity ng um, ng barberya mo. Ngayon, kung hindi kaya ng tatlong freelancer or tatlong barbero, edi pag nag-day off yung isa, meron kang karelyebo. Maghahanap ka ng karelyebo na pumapasok lang kapag may bakante. Okay? Pero ang usapan natin dito is kailangan
tatlong upuan, tatlong barbero. Okay, so lumilitaw na dito ang maximum mo na pwedeng kitain. Ito ay maximum revenue lang nung owner. Okay? Ay 81,000 per month. Pero note na wala pa tayong expenses dyan. Okay, mamaya na natin ilalagay yung expenses. Ngayon, ano itong expected customer per freelancer per day? Okay, so dito pinag-uusapan natin na 30 minutes sa 10 oras. So lumalabas na ang maximum ng isang freelancer ay 20. 20 ulo ang maximum niya. Kailangan mong i-compare, kailangan mong mag-research, pupunta ka sa mga iba-ibang barbero. Either magtatanong ka sa mga barbero kung sabihin nila, or magre-research ka, babantayan mo yung barberya nila at bibilangin mo kung ilan yung nagpapagupit. Kung ano man yung paraan na kung paano mo magagawa, pupunta ka dun sa lugar kung saan mo itatayo yung negosyo mo. At pag-aaralan mo, okay, ganong karami bang tao nagpapagupit dito? O kaya kung sa spa, ganong karami nagpapamasahe? Kung sa car wash, ganong karami nagpapacar wash? Okay? Para malaman mo kung reasonable. So, sinabi natin na kung 30 minutes ang isang gupit at 10 oras siya nagugupit, maximum walang pahingahan 20 ang kaya niyang asikasuhin. So, pero nung nag-research ka, tinignan mo yung mga competitor, nakita mo na per upuan, per barbero, sa 10 oras, kaya niya lang ng 15. So, ilalagay mo dyan 15. Okay? So, lilitaw dito, owner's realistic monthly revenue, 60,000. So, mas mababa siya kaysa sa maximum. Kasi etong maximum, ito yung sagad-sagad na eh. Ito yung wala ng pahinga yung barbero. Kaya siya importante kasi gusto mo malaman ano yung maximum na kayang kitain dito. Baka naman naghahanap ako ng kita na hindi naman pala posible. Okay? Ngayon, kung ang problema mo is hindi sila nakakapagpahinga, baka kailangan gumawa ka ng ibang paraan para makapagpahinga sila. Like for example, half day sila. At marami kang freelancer na nagre-relievo. Okay? So, yan. Ngayon, ano tong number of employees? Ito yung talagang empleyado mo. Kasi may mga ibang barberya, walang kahera, pero may iba meron. So, ang tanong, kukuha ka ba ng kahera mo or hindi? Okay? Kukuha ka ba ng tagalinis mo? Kukuha ka ba ng receptionist mo? Okay? So, sa mga ibang kunwari spa, sa spa yan, usually merong receptionist na siya na rin yung kahera. So, kunwari, kukuha ka ng isa at siswelduhan mo siya ng 15,000. Malaki ba yun? Maliit. Medyo maliit yon pero example lang naman yung nilalagay natin eh. Okay? So, lumilitaw dito, may expenses ka na. Dahil meron ka ng dagdag na, meron ka ng buwanan na, na nilalabas eh. Okay? So, mamaya na natin pag-usapan yung etong capital, mamaya na natin pag-usapan tong ROI. Ngayon, owner salary. Kapag meron ka negosyo, kailangan mong i-consider na bigyan yung sarili mo ng sweldo. Hindi pwede na kumukuha ka dun sa pera ng negosyo at iniisip mo na yung pera ng negosyo ay pera mo rin. Ang pera ng negosyo ay hiwalay. Ang kaya dapat ideally meron kang sweldo para hindi ka kumukuha dun sa pera ng kumpanya, pera ng negosyo. Ang danger kasi dyan, kapag kumukuha ka dun at naghahalo yung pera mo at saka yung pera ng kumpanya, hindi mo alam kung kumikita yung kumpanya o hindi. Okay? So, kunwari, bibigyan natin yung owner ng salary. Pero dahil nagsisimula pa lang tayo, 10,000 lang.
para lang masabi na meron siya na kinikita. Ngayon, kung etong owner na to ay barbero rin, then mas maganda kasi may kita na siya bilang freelancer, may kita pa siya bilang owner. O kaya, pwedeng tanggalin niya na tong kita, yung salary niya as an owner. Kasi yung negosyo naman kumikita naman yun ng hiwalay. Okay? Monthly rent. Kunwari, nakakita ka ng 9,000 per month. Medyo mahirap na makakita ng 9,000 per month. Remember, 3 upuan ang pinagkakasya mo dyan, tapos 9,000 lang. So, swerte ka na yan. Utilities. Nasa sa'yo, kung walang aircon, may aircon. Kung ano yung, mo, kunwari, sabihin na natin na 6,000. Okay? Kunwari, nag-aircon ka, pero hindi mo pa parating binubuksan. Consumables. Ano naman tong consumables? Meron kang bibilin ng mga bagay na kakailanganin mong isupply dun sa negosyo mo. Be it kung kailangan mo tubig or kung kailangan mo ng... Ano ba magandang example? Kunwari nagpapatsaa ka. Kunwari spa. Tapos after nung masahe, binibigyan mo ng hot tea. Yan, dyan papasok consumables. O kaya yung alcohol at pulbos sa barberya. So dito papasok yan sa consumables. Kunwari 2,000. Okay? Etong mga to, hindi naman ako nag-research kung magkano yan. Hindi ko alam kung magkano talaga yan. So, ilagay nyo na lang kapag nakapag-research kayo. Okay. So, ano naman tong initial cash out rent? So, eto, syempre, kung 9,000 yung rent mo, usually, nangingi sila ng advance, ng deposit. So, sabi yan, 2 months advance, 1 month deposit, o kung ano man usapan, 27,000. Okay? Fit out renovation. So, meron kang pagagawa dyan. Meron kang aayusin sa inupahan mo. So, sabihin natin na 10,000. Equipment. So, kailangan mo ba ng mga speaker? Kailangan mo ba ng mga, ng mga gamit? Kailangan mo ba nung upuan? Siyempre, kailangan mo ng upuan. So, di ko alam kung magkano yun pero sabihin natin na 30,000 lahat na. Mas maganda kung makakabili ka ng mga second hand. Mas maganda kung makakatipid ka sa renovation. Kunwari, tutulong ka sa paggawa or kung ano man ang maisipan mo para makatipid ka. Legal and admin. Ito yung mga permit. Kailangan mo ng barangay permit. Kailangan mo ng mayor's permit. Usually sa mga inuupahan, nangangailangan sila ng mga ganung permit para makaupa ka sa nila. Or, depende na sa usapan. Kung sa tingin mo, hindi mo kailangan ng permit, nasa iyo na yan. Basta, maglagay tayo dyan. Kunwari, 10,000. Miscellaneous. Ito yung, meron mga bagay na hindi ka na-consider. So, lagay tayo dyan ng 5,000. So, nilagay natin dito, initial capital, 82,000. Ito yan. Ito yung listahan na yan. So, 82,000, yung hindi pa nagsisimula yung negosyo mo, kailangan mo nang ilabas. Okay? So, ito naman, 3 months operating cost. Ito naman ay, times 3. Okay? So, para saan yan? Kailangan mo kasi ng pondo sa bangko. Kailangan mo ng pera para siguraduhin na for the next 3 months, kaya mo mag-operate at hindi ka magsasara. Hindi nagkaroon ka lang ng bad day, kunwari, nagkaroon ng bagyo at walang customer, sarado ka na agad dahil wala ka nang kikitain, di ka na makakapagbukas dahil dun sa isang araw na yon. Okay? O kaya naman, nag-alsa yung mga barbero mo at kinailangan mo ng ilang araw para maghanap ng panibago, sarado ka na, hindi ka na makakapagbukas dahil wala ka ng pambayad nung receptionist mo at saka wala ka ng pambayad nung utilities mo at nung upa mo.
kailangan meron kang naka-imbak na amount, in this case 126,000, which is equivalent to itong 42,000 times 3 na nakaipon lang. Okay? So, etong 208,000, ito yung kailangan meron ka. Okay? Bago pa nagsisimula yung negosyo mo, kailangan nakatabi na to. 82,000 doon gagastusin mo na agad-agad, yung 126 nakatabi lang. Okay? So, kung gusto mo ilagay yan sa mga high yield savings account, okay lang. Basta nakahiwalay siya, hindi yan nakahalo sa pera mo. Para lang sigurado. Or, kung meron kang mabilisang makukuhanan ng 126,000, okay lang din. Right? Kung kunwari, meron kang alahas na anytime pwede mong isangla, just in case na kulangin ka ng upa at kulangin ka ng sweldo, di okay lang din yun. Pero it can't be something na matagal i-liquidate, katulad ng lupa. Ang hirap i-liquidate nun, matagal ka pa makakahanap ng buyer doon. So, yun. Okay, so, lumilitaw dito na initial capital ROI, which is etong 82,000, mababawi mo siya in 5 months. Using etong impormasyon natin dito, 5 months bawi mo siya. Ngayon, dahil kung kunwari nagtabi ka ng 208, tinabi mo lahat yan sa bangko, at yun yung tinitignan mo na investment na kailangan mo mabawi. Kung yun yung tinitignan mo, 12 months, bawi ka. Okay? Ngayon, ano yung mga variable dito? Lahat ng mga yan, variable yan. Kunwari, ang naging usapan nyo nung barbero ay 40-60, 40 sa'yo dahil mas malaki sa kanya dahil mag-isa lang siya. Mas maliit sa'yo, total, 3 naman yung hahatiin. Okay? So, makikita nyo yung ROI, tumatagal. Umaabot ng 13 months bago mo mabawi itong 82,000. Umaabot ng 32 months bago mo mabawi yung 208. Hindi pa dyan computed yung, syempre, magre-renew ka ng mga permit. Syempre, may mga kailangan kang i-renovate. Kasi matagal tong 32 months eh. Aabot ka ng renovation yan. Mga nasira na bagay. Makikita nyo, ganun yung epekto ng percentage dun sa ROI. Okay? So, kung kunwari, gusto mong lakihan yung, yung gupit. 100 ang gupit sa'yo. Okay? So, makikita nyo kung pwede or hindi. Ngayon, kung kunwari, eto, nakita mo na yung mga ibang barberya, hanggang 10 lang ang nagugupitan nila sa isang araw. So, makikita mo, nag-negative na. Kasi, etong monthly expense mo na 42,000, pero yung realistic na monthly revenue mo ay 36 lang. Okay? So, kung 36 lang yung realistic na kaya mong kitain sa isang buwan at yung expenses mo 42, ang kailangan mong gawin, either bawasan mo to or tanggalin mo tong reception mo para mas mabilis mo mabawi. Another strategy would be, tiisin mo muna hanggang ma-ROI mo itong 82,000, tiisin mo muna ng walang receipt, and then kapag meron na, kumuha ka na mura lang. Okay? Tapos pag medyo nakapag-ipon-ipon ka na, then check mo kung kakasya pa isa pang upuan at magagawa mo tong 4. O kaya, pwedeng i-consider mo another branch. So, hiwalay na usapan na yon. Pero, yun yung strategy na pwede mong gawin. Kailangan mong siguraduhin na mababa yung monthly expenses mo. Kailangan mo rin siguraduhin na mababa yung initial cash out mo. And then, mataas yung kinikita mo. Okay? Pero ang iwasan mong gawin would be, bawasan yung mga barbero mo. Kasi kapag binawasan mo yan,
di ko konti ko, ginawa mong dalawa yan. O di ko konti ng kukonti yung pagkukunan mo ng pera. Remember, ang negosyo mong ito ay nakasalalay dun sa mga gugupit. So, kailangan, dahil dun ka kumukuha ng revenue, kailangan hindi sila nawawala, parati silang kumpleto. So, yun. Or, pwede mo rin gawin, taasan mo or habaan mo yung oras mo. Gawin mo 12 hours. Okay? Ngayon, kung papayag sila, hiwalay na usapan na yon. Nasa paraan mo na yan kung paano ka mag-manage. Okay? So, yun. Hopefully, nakatulong ito para sa mga taong nagko-consider ng service business. Tuloy-tuloy pa tayo sa paghanap or paggagawa ng mga tracker. Para sa mga gustong sumuporta dito sa Panalong Buhay, i-like nyo lang yung mga videos ko, i-share nyo lang para mas ganahan pa akong gumawa ng marami pang iba. Alright? Yun lang. Thank you. Bye.